Ito ang itsura ng harap ng company ng boss ko. At 6:30 ng hapon ngayon dito. Maganda talaga mga kabayan dito sa company ng boss ko dito sa Seoul kasi malapit lang talaga kami. Banda doon, mayroon dong convenience store. Tapos dyan naman, banda doon, may mga building na yan. Meron diyang mga park, meron diyang mga free swimming pool, at pwedeng mag-bike, magandang bike lane dyan. Talagang maganda dito kasi dito, lalo na pag nagmamadali ka, nakikita nyo sa harap ay maraming taxi dyan mga kabayan kasi yung mga taxi na yan, mga nakaparada na yan dyan ay kumbaga nagpapahinga yung mga yan at yan kasi yung may kulay orange na yan ay kargahan yan ng LPG. Mga taxi, karamihan ng mga taxi dito mga kabayan ay LPG na. At bihira na yung dito, kumbaga yung mga family use na lang ng mga sasakyan, yung nagkakarga ng diesel o kaya gasolina. Yun. Maswerte na rin ako kasi kahit bihira lang ang overtime dito, at least ay hindi kami nawawalan ng pasok. Yan, ito ang company ng boss ko yan. Nakikita nyo sa taas, Kuseco. Yan, dito kami pumapasok. Yan, mga bodega, yung mga nandyan. Tapos, yung mga nakaparadang sasakyan na yan ay iniwanan ng mga Koreano. Kasi, yung iba ay nung kahapon, Biyernes ng gabi ay may mga pinuntahan yung mga yan. Siguro mga nag-happy-happy kaya iniwanan yung sasakyan at bawal dito magmaniho kapag nakainom. Tara. Ngayon nga pala mga kabayan ay magluluto tayo ng patsamba. Tingnan-tingnan muna natin ito. May CR pa rin kami sa labas. Ayan, dalawa yan. Isang panglalaki at isang pambabae. Doon sa mga hindi pa nakakalam. Yan. Ito yung laundry area namin ito. Yan. Sa loob. Yan. Kasi yung mga nilabahan kong damit kanina. Ito, nandito naman yung alaga naming aso na makulit. Brad, musta? Mainit ba kanina? Laylay, dila niya kanina. Mainit eh. Mainit kasi itong trapal na to eh. Yan. At pasok tayo sa aming kusina. Ito ang aming munting kusina. Ayan. Yan ang itsura ng aming kusina. At ngayon ay magluluto ako ng magsisigang ako ng hipon. Ito yung binili kong hipon nung nakaraan pa, yung kalahati lang niluto ko. Tapos sibuyas. Tapos meron pa akong natira na yan, pangsigang sa hipon. At basta ano lang to mga kabayan, ano? Lutong tsamba lang to. Kung ano lang yung meron, kung ano lang yung gustong ihalo. Saan ka nakakita ng sinigang na haluan ng mushroom? At ito, siyempre may gulay. Yan, yung binili ko kanina. Ganyan-ganyan lang ang buhay dito mga kabayan. Basta kung ano yung wala na sa basta makapagluto lang. Siyempre, maglasang sinigang, pwede na. Gagayatin ko muna itong sibuyas. Tapos, frozen kasi itong katatanggal ko lang sa freezer nitong hipon. Bababad ko muna ng konti sa tubig. Nalinis ko na yung hipon. Tapos, nagayat ko na rin yung mga gulay. Saka yung mushroom. Ayan, sibuyas. At lulutuin na natin. Lagay ko na yung sibuyas. Saka nilagyan ko ng asin. At papakuloyin lang natin. Ilagay na ang pangsigang. Wow.
Maya-maya ay ilalagay na yung mushroom sa gulay. Yan mga kabayan ang sinigang na may mushroom. Mamaya na yung mushroom. Ginawa ko na rin tong ganitong luto mga kabayan. Yung sinigang ay nilalagyan ko ng mushroom at okay naman yung lasa. Pwede na. Pakuluin lang ng mga 2 minutes. Pwede na yan. Yan. Mas maganda yung may mushroom mga kabayan kasi medyo malapot yung sabaw niya. Yun. Ito na yun mga kabayan. At kakain na tayo. At syempre, hindi mawala ang saging kapag kumakain ako. At nangitim-ngitim na ng kunti yung balat ng saging pero hindi pa yan masyadong hinog. Nilalagay ko lang yung sa rep. Kaming dalawang Pinoy dito mga kabayan ay magkabukod kami ng pagkain. At mas maganda nga yung ganun kasi para makakain mo yung gusto mo. At nag-usap naman kaming dalawa. Ako kasi ay hindi ako pwedeng laging may mantika yung kinakain ko. Kasi alam nyo na nagkakaedad na, may mga pagkain na rin na dapat iwasan. Kapag may binibigay na pagkain yung boss namin o kaya ay pagkain na nanggagaling sa kantin, syempre hinahati namin. Mas maganda yung ganun kasi para iwas sa samaan ng loob. At makakain mo yung gusto mo. Mahirap kasi yung halimbawa magkasama kayo sa pagkain tapos minsan halimbawa pag siya halimbawa nagluto, ang paborito niyang ulam ay karne, ako naman ay ayaw ko talaga kumain ng laging karne. At saka lagi yung may mamantika, paborito ko talaga kainin isda o kaya hipon, manok. Dito naman sa company ng boss ko ay nakakapagluto naman kami ng gusto namin kapag Sabado at Linggo. Ang mahirap lang kasi dun sa ibang company, halimbawa marami kayong Pinoy, tapos iisa lang yung lutuan, kaya mahirap. Kaya siguro kailangan talaga para isang lutuan na lang, magsama-sama na sa pagkain. At meron namang company dito, katulad sa ibang kakilala ko na may kasama silang mga Koreano sa kisuksa, sa dormitory. At mahirap kasi pag ganun, pag may kasama kayong, halimbawa kwarto-kwarto, may mga katabi kayong kwarto na Koreano, tapos halimbawa magluluto ka, yung iba ay ayaw talaga ng amoy ng yung mga Koreano, masilan pagdating sa amoy. Pag nagluto ka ng tuyo, ayaw na ayaw nila ng ganyan. Kaya yung ibang Pinoy ay pinagbabawalang magluto sa loob ng kisuksa, sa kusina. Kaya kaya na tayo ng hapunan mga kabayan.